Nagbabalik ang PTV Sports para sa ating sports banter. Ating makasama sina Coach C at Coach Daddy. Good morning, coaches, and welcome sa PTV Sports. Yes, for Coach C and Coach Daddy, na ito na pala ang ating ating katanungan. Nagulat ko. Dire-diretso. Sorry po, Diretso sorry. ka. Magandang umaga. Happy Friday. Good morning. Happy Friday. Good morning. Happy Friday. Yes. So, Ayun na nga. Sige, Ako na, itutuloy ko na talaga. Paano ba po nabuo ang inyong friendship? Actually, nag-start kami as coach ng Mapua Grassroots, NCAA Grassroots Program. Then, yung friendship kasi, si coach siyang talagang gumabay sa akin in content creation. Siya yung tumulong sa akin, siya yung, in short, hinila niya ako pataas. Hinila ako pataas ni Coach C, then ginaid niya ako para maging effective na content creator. Ay, follow-up question lang, Miss Meg. Saan galing ang Coach Daddy at Coach Coach C, C? oo nga. Na-curious din Yes. ako kanina eh. Hindi sa akin kasi it's my first name. So, wala siyang big or long story to make it. Nung time na nagko-content creation ako, ano ba madali? Ano bang pwedeng pangalan? Ay, no, C na lang para at least yun na lang. Then, si Coach Daddy, I believe, Ako naman, gusto kong i-portray na ako ay coach ng mga bata. At the same time, gusto ko rin maging daddy role ng mga players ko. Gusto ko hindi lang basketball ang maituro ko sa kanila, yung mai-share ko rin yung pagiging tatay ko. Dahil yun nga, basketball is a character building na yung mga matututunan nila is hindi lang skills ng basketball, pati character outside the court. Pero maganda yun, no? Kasi, I guess, with that image, mas approachable si Coach Daddy when it comes to sharing yung mga, siguro yung challenges nila as a basketball player. But ito po, paano naman po kayo napasok sa mundo ng coaching? Coach C, let's start with you. noong una kasi, naglalaro ako but not on the high level. So, ang story noon, gusto ko lang bantayan yung kapatid ko. Mas nakakabata akong kapatid. So, nag-apply ako assistant coach sa Pampanga. Parang, hindi, kahit volunteer lang, sali ako. So, inisip ko na mag-guide ko yung kapatid ko along the way. Kasi wala naman kami network of big networks sa basketball at that time eh. Kasi, kid from Pampanga, I was 24 at that time. A young guy sa Pampanga, walang connection. So sabi ko, gusto kong tulungan yung kapatid ko. And then, along the way, I met people, diba? I met coaches na nag-lead, kina Coach Daddy, kina Coach Mark sa Mapua. So, now, kahit naman pa paano, may connections na, I mean, yun nga, we're just older, pero we're using basketball as a tool para at least ma-help namin yung other kids, matulungan namin mga other bata na nangangarap din papunta sa mga higher leagues. About kay Coach Daddy. Ako naman, malaki ang utang na loob ko sa basketball. From my father na naglaro pa ng Mapua, then naglaro ako ng Mapua, then yung anak ko ngayon na naglalaro sa Mapua. Then from there, talagang even sa mga companies, ginagamit ko ang basketball para maging ka-close ko ang mga kapwa ko katrabaho. Then from there, talagang passion ko siya. Binigyan ako ng opportunity ni Coach Mark na maging part ng Mapua team. Then at the same time, thank you rin to Mr. Longbam na binigyan kami ng opportunity maging part ng NBL Manila team. Ngayon naman, ano yung mga teams na na-handle nyo na? At saka yung current na na-handle nyo currently and then the previous teams na nahawakan. Start with you, Coach. So from Pampanga, we are at NAASCO. I think kasi UAP, NC din NAASCO at that time ng 2017, 2018. Then we have a mini UAAP sa Pampanga at that time which is UCAAP ang tawag namin. So that's Pampanga Schools. MPBL Season 1 with Sir Gary David. That's the trial stage. Anong team? Bataan Defenders. Kasi Season 1, trial stage kami nun eh. Then, yun nga, bumagsak din ako sa NCAA, kina Coach Daddy, kina Coach Mark sa Mapua. Coach Daddy. Ako naman, nag-start ako as HOA President. Then from HOA President, nakikita ko maraming athletic na player dun sa lugar namin.
pero wala silang basic skills, yung fundamentals. I started sharing my knowledge there. Then at the same time, nagbuo ako ng team, nagpaliga ako doon. Then from there, napunta ako sa mga teams, mga commercial teams. Then napunta ako ng Mapua. Then ngayon, hawak namin ang Quezon Huskers na 16 under. Then NBL, yung Manila team mismo. So, you've coached, nagko-coach kayo ng both local, grassroots, and professional. Yes, Pero yes. paano nyo napasok itong content creation? I started 2015. I was inconsistent at that time. Ngayon lang talagang year na to na naging very consistent. Kasi ako, ang naisip ko, nang gusto ko ma-share yung knowledge ko eh. Parang hindi pa umaabot ng reach at nung time na yon. Pero nung medyo nagba-viral na paunti-unti, yun na sabi ko, ang naisip ko, yung mga natuturo namin, hindi lang pwede ko sa mga nakikita namin. I want it to parang reach to a point na kahit Luzon, dahil Visayas, dahil Mindanao, na makita nila na kahit pa paano kami maging guidance nila na, ay hindi, wala akong coach kasi maraming bata na wala naman kaming coach. So habang pinapag yung mga video mo, coach, natututo kami, namomotivate kami. So yun yung naging parang namin, yung parang nag-push sa amin na, sige, gawin na natin ito on a consistently basis or everyday. So, ayun nga, naging kapartner ko si Coach Daddy nung content creation namin. Pero ang gandang way nito dahil nga ang target nila is younger generation at karamihan sa kanila. Talagang, alam mo, they're always online. And they easily adapt at sa mga napapanood nila, and which is a good way dahil dati yung sports is more on physical lang, di ba? Ngayon, napapanood nila at the same time nag-e-enjoy sila. Tsaka mas mabilis pumasok sa kanila yung mga skills when you start them young. Hindi pa matigas ang ulo. Tama yan. Madali pang turuan. Yes. Teachable. Legit. Madali pang turuan. Hindi naman po, magbabanggit kami ng mga pangalan ng mga basketball influencers na na-guest na namin dito sa PTV. I-rate nyo sila ng 1 to 10 sa kanilang basketball skills and why. Okay. Okay. Una na dyan, si Hang Time. Si Time, Anak niya. si Time, ano ko yan eh, anak-anakan ko yan. Si Time, at his weight, very athletic. Very athletic. At saka may mga moves siya na akala mo ang bigat-bigat niya pero mabilis siya gumalaw. So from 1 to 10, Oh, ano yung rate rating? I-rate ko siya mga nasa 6 or 7. Taas naman. Nataasan si Coach, she's strict si Coach. Ito medyo si Rendon Labrador. Si Rendon, ako na sasagot sa kanya, 5. Okay. Why? No, he's an influencer. Kasi ang standard ko na sa akin, 10 is pro, PBA level. So pag 5, naglalaro ka ng basketball, nakakaintindi ka, pero hindi, don't take it the wrong way. Kumbaga, 5 is a good rating for me kasi nasa kalahati kaya ng papro eh. Di ba? Kung 2 ka, 3, galit siya. Pero kung 5, it's a good para sa kanya. Tipid mo naman. Tipid. Mahirap maging coach Boss si Coach. Redro, no? Mataas ang standards. Mahal ko si Boss Hindi, Redro. ano yan, maigpit talaga na coach yan. Ano talaga, mataas ang standard talaga. Ito naman, Coach Daddy, Jonah Renz Jacob. Oy! Pwede ako. Sige, ikaw muna. Lilipat ko. Pwede ba Ikaw siya na muna, lang? Coach Ray. Ikaw Pwede ba muna, siya na lang? Coach Ray. Ikaw, Kasi ikaw. supladong coach talaga yan. Hindi, 7 ako, John. Yun. Okay. Ang taas na Mataas. coach. Yun ang mataas. Tinrabaho niya eh. Nag-pro siya eh. Okay. Yes, to Tinrabaho niya. Ang ano lang kay John na is, nakita naman natin, nakita ko yung story na follow ko yan eh. Noong una talaga, kung yung unang bago siya mag-pro, bibigyan ko siya ng 4. Diba? Pero ngayon, dahil tinrabaho niya, again, 10 is PBA. 7, malapit-lapit ka na sa PBA. Pero yung mga moves ni Jonah, hindi pa talaga ganun ka parang PBA player. Pero sorry. tinrabaho. Ako, sorry ah. Si Jonah kailangan ng pressure cooker. Oo, kailangan palambutin yung katawan niya. Ayun lang. Antigas eh. Antigas mo, athletic siya, yes. At the same time, ang basketball kasi nasa utak eh. Mataas ang willingness ni Jonah na gumaling sa basketball. Yun na maganda. Kaya nga, Oo, kaya mataas nga, ang ano niya sa akin. kaya nga mataas ang rate niya. Pero, antigas ng mobility niya. Kailangan niya ng pressure cooker.
Yan. Salungat ngayon ang scoring system. Yes, yes. Opinion lang naman namin. Yes. Ito kay Coach Daddy, si Julius Manalo. Kaya natin. Ay, Julius Manalo, ako generous ako eh. Tsaka isa sa mga idol ko yan sa akin, mga 8. Kung 7 si Jonah, baka nga 9 pa nga si Julius Manalo. Kasi si Julius Manalo, from scratch yan. Talagang nakwento niya sa amin na talagang strive hard siya sa basketball. Simula bata yan, at the same time, nakapunta yan ng collegiate level ng basketball. PCCR, kung di ako nagkakamali. Dahil pulis siya eh. Then at the same time, naglaro ng pro. At kung mapapanood niyo yung mga vlogs niya, napaka-technical ni Julius. Pwede rin ako miss call kay Coach. Oh, sige, Oh, go. naman. Yes, yes, yes. Hindi. Bawal. Hindi. Ang IQ ni Coach Julius sa akin, 10. Ted, oh, mataas. Totoo yan. Yung 10. IQ. Ano yan? IQ kasi hindi lahat sad to say, hindi lahat may IQ sa basketball. They know how to play, but hindi lahat alam nila ginagamit o hindi nila ginagamit yung IQ nila. Coach Julius is a very smart basketball player, very intelligent basketball player. Hindi ko pa nakita yung mga highlights niya. Kaya hindi ko siya ma-rate doon sa paglalaro niya. Pero I believe nandiyan rin naman siya sa pro level. Tama naman si Coach Daddy, 8. Pero IQ ni Coach Julius, it's a 10 for me. Well, I can vouch to that kasi napanood ko siya maglaro nung nasa NPBL pa. Kung naglaro siya, then eventually nag-coach siya. So among all the players, he's one of the playing coaches. Kaya iba talaga ang basketball playmaker IQ. din ito, Yes. PBA kasi ang 10 eh. Sa akin dapat nandun ko. Or, Kaya nga 9 pa lang ako eh. di ba? Malapit na sa 10. Oo. Eto naman, finally, Mr. Longball. Ikaw kakabali. Ako kasi, Turuan bigla. mauna ka na kaya? Hindi ako. Kung pag-uusapan natin ang total package ni Mr. Longbam, para sa akin, 10. Total 10. package. Total meaning, package. Alam mo kung bakit? Yung sobrang taas ng hilig niya sa basketball, as in talagang nag-i-invest siya para lang gumaling, para lang matuto, para lang makisama sa maraming tao. Yung nakikita niyong role niya na marami siyang basher, actually kabaliktaran yun. Kaya ako nasabing 10 eh. Kabaliktaran yun ng totoong personality ni Mr. Longbam pagkasama niya ng mga totoong players at saka pag naglalaro ng basketball. Pero kung pag-uusapan natin, magsasalita na siya. O ikaw na, back to you. 10 sa akin. Kasi Both bakit? 10. Mas papanoorin na madla si Longbam pag pumunta sa isang lugar, sad to say, kaya sa isang PBA player. Masakit man pakinggan, pero people would rather watch Mr. Longbam, i-bash siya through social media, instead of kung wari ako isang bench player sa PBA, mas pupuntahan sila. So, yung crowd, basketball is all about the fans and crowd. So, most likely, magpupuno ng stadium to si Mr. Longbam. For entertainment, 10 siya. Yes, yes. Ayan, last yung nabanggit nyo na yung kay Longbam, yung Longbam Squad. Nabanggit nyo sa atin yun Yes. kanina. Mabilisan lang. What is it? Anong goal nito? Ang goal ng Longbam Squad ay bumuo kami ng grupo para tumulong sa mga kabataang basketball player. Tumulong, magkaroon ng charity, then mapakita yung totoong side, other side ni Mr. Longbam. Then at the same time, ang main highlight is to entertain Filipinos, mapamahirap ka man, mapasangsulo ka man ng lugar, bibisitahin kayo ng Longbam Squad. This is the Itbulaga of basketball. Yun. Yun ang, Ang ganda, yun ang goal namin. Wala maganda doon, no? Si Coach Sisa sa Coach Daddy, using their skills, maximizing it, at definitely talagang sinishare kung ano man yung Yes, meron sa kayo. kabataan. No? And Yun ang not just a maganda. skill, but also yung character. Kaya maganda. Finally, meron po ba kayo mga messages, shoutouts, at gustong batiin? The floor is yours. Ako, gusto kong pasalamatan si Coach Lee. Ako, kasama ko na siya, pero siya yung gusto kong pasalamatan. Dahil talagang sinuportahan niya ako sa content creation. Ultimo edit siya nag-i-edit para sa akin. Doon sa mga sponsor namin, and at the same time, gusto ko lang batiin yung wife ko, Maricar. Ayan. Coach C. Siyempre yung wife, very supportive. And my whole family, Coach Daddy as well. Kasi nga, siya naging guide ko pagdating ko dito sa Manila. Siya yung nagiging tatay ko. Saan ka dapat pumunta, saan ka dapat hindi pumunta.
And at the same time, Team Rebel Sports, thank you po. And also sponsors, salamat na salamat po. And sa mga bata nangangarap, patuloy lang, kahit mahirap, tuloy mo lang ang laban. That's a nice message. Maraming Teammate salamat. Sheila, Yes. sobrang kapos. But Oo. we want to thank Coach Daddy, Coach Thank you C so sa much. inyong oras. Maraming Marami pa bang salamat po. questions? Oo, at Next madami time. pang nakalatag, kaya lang di pumasok. Samantala, teammates, everywhere, mapapanood din na kami. Tunghayan ang aming programa sa free-to-air channel PTV4, digital channel 4 the box channel 12, TV Plus channel 4 at sa Sky Cable channel 29. At para sa mga updates at live streaming, i-follow nyo kami sa aming social media pages sa Facebook and YouTube at PTV Sports Network. Subaybayan nyo rin ang lineup na inilatag namin sa PTV Sports Network mula 8 a.m. to 10 p.m. At dyan na po nagtatapos ang isang oras ng sports balitaan. Ako po si Sheila Solaysay. Muli tayong magkita-kita bukas sa inyong favorite sports program. Ako naman po si Meg Sioso Nabaya. I'm Coach Daddy. And Coach C, Magkita-kita tayo next week. Happy weekend, teammates! Dito lang yan sa inyong favorite sports program, ang PTV Sports.